Good afternoon po, sir. Good afternoon. Good afternoon. Okay pa, pwede pa ito kasi. Nasaan yung iba? Wala pa po ata. Pero may klase kayo before me. Wala po. Okay. Pa-chat na lang. Kay ma'am. Sige po, sir. Salamat. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. So yung group 3 ko pa lang, Miss Montero, no? Opo, sir. Okay. So hintay tayo hanggang 5:15. Kapag wala, edi start tayo. Kahit tayo lang tatlo. Sige po, sir. Okay. Go lang.
Good afternoon, sir. Good afternoon. Pero, Hindi raw makapasok si Kent dyan. Paano kaya nangyayari doon? Eh, isa lang naman ang link natin. Kung sa mangyari nga nakagabi na nag-shoot sila, ang gagawin yata nila, para nag-report sa season, hindi kayo para nag-report, nagtuturo ka ng sis. Ano yun? Sabi ko, bakit pa? Sabi ko, baka lang pakilala ka ako. Gusto mo Sir, di daw po nakapasok si Paul. Ayun nga eh. Ayan lang yung link eh. Ang magandang topic dyan, sis, so may comparison kasi mabilis lang eh. 3 to 5 minutes lang siya eh. So, kailangan naka-compress na. Try kaya na lang gamitin yung ano, yung binigay ng school na account. Kasi kapag comparison, Right? matagal. Haba. Oo, sa akin hindi ka makakaisip ng mga pwede mong technique. Kaya ang ginawa ko, diba, yung ano, the world unit, ang topic ko is the difference or the education system of Greek literature. So, yung the difference ng education ng Spartan dun sa Spartan sa Greek, basta pag Spartan, bali tapos siya. Ayaw po sa Google Meet. Yung mga Spartan kasi ang Ba't nakapasok kayo? Kayong tatlo. Yun yung tanong. Sa Google Classroom po siya pumasok. Ayaw po sa Google Meet. Ayun. So, try nila sa sa Google Classroom. Kasi ba't naman kayong tatlo nakapasok? Oh. Sana walang nakapasok kahit isa sa inyo. May problema. O, di ba? Ayan na. O. Sa classroom, sir, Google Classroom, may problema po sa Google Meet. Ayun. Pa-chat na lang siguro sila. Nandun na lang sila sa Google. So, ang kailangan dyan yung account nila, right? Oo. Ano, sir, pasok lang po sila sa Google Classroom, tapos pindutin nila yung parang ano po doon, icon ng parang Google Meet din. Opo. Yun lang po yung i-click nila, tapos papasok na automatic dito po sa Google Meet. Ayun nga Dito po mismo. Eh, may mga classmate tayo na ignorante pa rin. Kasi sa akin kanina, sir, ayaw din. Tapos sabi ko, ay, sa Google Classroom to. Oo. Sige, try to join this class
using Google Classroom. Oo, sabi Using nila sa your Google sabi nila, Google ito daw, Classroom. pero wala pang binibigay na topic kung paano sabi niya sa subject Kaya chat ko na sila sa ano eh, promote sa ating GC. Tayo kasi sa oras. ano Oo. Ano yun? Anong sabi? Meeting code expired. Ayun nga. Doon sa ano, doon, kaso kayo sa Google Classroom. May makikita kayong ano doon? Parang ano? Icon, sir. Icon ng Google Meet. Yan. So, ilang ano na tayo, magpa-finals na hanggang ngayon, epic fail pa din. Hindi pa rin nila hindi pa nila alam kung paano gamitin yung ano. Oo. So, wait lang no. So, ang reporter for this day, si Galvez, si Mayuga, Montero, Obdol, Omangayon, Quevedo, Rhino, and Sabalberino. So, as of now, ang nandito pa lang is si Miss Montero. At sino pa ba? Si Galvez, sir. So, yun, si Sir Galvez. Silang dalawa pa lang. Ayan. And then, pumasok si Miss Coreta. Ayan. Sige, mag-additional tayo ng another 5 minutes. Sana meron ba kayong classes sa akin before me? Or wala? Ask ko lang. Wala po. Oh, wala. Ngayon, sir, wala. Pero pag ano po, meron. Si Ma'am David po. 3:30 to 5. Okay. Okay. Hindi kasi actually ako, nag-open ako mga 10 minutes or 5 minutes before. Nag-ano na ako ng Google Meet. Pinahanda ko na siya. Oo. Kaya, hindi para di kasi na maaga rin tayo matapos, 'di ba? Gusto niyo naman 'yon. O, 'di ba? Pero meron kayong class naman after me. After. Meron po. Okay. Yun yung ano doon. Yun yung nakakakamot sa ulo doon. Yung meron pa akong kasunod. Nasaan na yung iba? Ko. Halos lahat naman kayo nakapag-submit ng prelim. Ng prelim at yung requirements sa prelim exam niyo, which is the video and the documentation. Tahimik, so ibig sabihin hindi nakapag-submit. Nakapag-submit, sir. Okay. Sir, kapagpasa ko, sir. Pero ang Kailangan, sir. pero ang alam ko, ang ramdam ko doon, pwede pa yatang mag-submit eh. Pero late na nga lang. Kaya mas maigi na mag-submit kahit late kaysa sa wala. Tama ba? Thank you, sir. Oh, Yes, sir. Opo. oh, di ba tama ba? Oh, Yes, sir. It's better to late than never. di ba tama? Kasi kapag late, may kahit pa paano may grade ka. Eh yung wala ka pinasa, ano grade Zero mo po. doon? O, di ba? Then, kahit yung mga activity nyo previously, ang pagkakalam ko, pwede pa yata mag-submit. Oo. Good afternoon. Hindi na ika-close, sir. Hindi siya katulad din mundo. Yes, hindi siya katulad ng Edmodo. So, si Google kasi parang meron siyang, parang maka-student siya eh. O para hindi naman masakit sa student na wala siyang maipasa. Hindi, at least kahit paano, hindi kasi, dito, since kung pwedeng ganon,
So, ibig sabihin, kailangan mong ma-complete lahat ng requirement, mapalate or hindi. Kasi kung hindi, kahit sabihin mong pasado ka, INC ka, incomplete ka, wala kang grade. Tama ba? Opo, sir. Oo. So, hindi tulad kasi ng Edmodo, kapag na-lock up na yung activity, talagang sorry. Yaktawan na lang yon, as in 0 na grade nun. Eh dito kasi parang may awa pa si Google. Oo, meron pang consideration si Google sa student na, sige, submit ka kasi sa wala. O, di ba? Oo. So, yung mga hindi pa nakakapag-submit, pwede pa naman mag-submit. Oo, pero yun nga lang, late nga lang. O, pili na lang kayo. Kung talagang ayaw nyo mag-submit, eh wala na ako magagawa doon. 0 na grade nyo doon. Oo. So makikita, actually nakikita nyo naman kung ano yung mga activity na natapos yun na at hindi pa natapos, right? Tama ba? Opo, sir. Opo. Okay. So para sa inyo, anong mas madaling gamitin? Itong Google Classroom or yung Edmodo? For the convenience of the student. What do you think? Parehas lang po. Parehas lang. Parehas lang, sir. Pero medyo mabait si Google kasi may consideration siya. Si kasi... Opo, pag sa Edmodo, wala talaga. Pag sa Edmodo, pag wala talaga. Ayun. So siguro maraming papasa na dito, I think. Oo, kasi... Para sa... Pero syempre, pag late ang submission, don't expect na perfect yan. Sige po, sir. So, ang pinakamataas na lang dyan, nasa 60. Ang pinakamataas. O, pili ka na lang, 60 o 0? 60, sir, siyempre. Minimum pala eh. Tinat lang. O, diba? Kasi kung choosy pa, eh di huwag ka magpasa. Para 0. Diba? Tama, sir. So, ilan na ba ang nandito? Group 2, ilan na ang nandito? Si Galvez, si Miss Montero. 2 pa lang ba talaga? As in? Opo, sir. Di nagre-reply sa GC yung iba po. Hindi, sige, okay lang. So, start tayo ng 5:25. Pag once kapag ni-report ko yung report nila, sorry sila. 0 sila. Oo. Yun yung walang consideration. 0 talaga. Oo. Kasi real time to eh. Oo. Kaya mas maganda na kapag pag part mo na, pag grupo mo nyo na yung magre-report, dapat active ka. Kasi matik, pag ako nag-report sa report mo, 0 yun. So last 3 minutes ha. Don't worry. Aside kung ano yung topic niyo, yun lang yung i-ano nyo. Yun lang yung i-ano nyo. I-discuss ninyo. Ako nang bahala doon sa mga iba. Last 2 minutes. Nakikita nyo na ba yung presentation? Opo, Yes sir. po, sir. Yes, sir. Based naman sa attendance, meron po akong dito, parang Google extension na automatic siyang nagre-record ng attendance nyo ever since nung simula tayong Kaya meron akong record ng attendance nyo from the first day of our class in second semester up to date. Ayan. So, syempre, iba pa rin ang kasi may grade din yan yung pag-a-attend dito sa sa ating tawag doon sa ating online class. Ayan. Para maging fair naman sa iba. Ayan. So malalaman ko kung sino yung mga nag-left doon. Ayan. Kung sino yung mga malalaman ko yan doon.
Tapos hindi ko naman kinuha yung buong article. I think there is a way about death. Okay, so I think we now begin our discussion for this day, the chapter 6 of the Management Information System, entitled Foundation of Business Intelligence, Databases and Information Management. Okay, so for we start of our presentation or our class, sino kaya ang pwedeng mag-lead ng prayer? Sir, ako na lang. Okay, thank you very much. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito at naway patnubayan niyo po kami sa gagawin naming pag-aaral. Naway makatulong sa pag-unlad ng isipan at karunungan ang lahat ng kaalamang aming matututunan sa bawat isa. Panatilihin niyo pong bukas ang aming isipan at naway mapakita namin sa inyo ang aming pagmamahal sa isip, sa salita at sa gawa. Ito'y hinihiling namin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen, amen. Okay. So for the netiquette, okay, so be accurate with factual information, extend your good nature online, use internet resources ethically, promote healthy discussion, ignore inflammatory comments, respect others as equal. You are here to learn. Okay? Remember your words are permanent, and last but not the least, pause before you post. Taray. Okay. So, ang ganda ng etiquette nga, in fairness. Okay. So, for our learning objectives, so what are the problems of managing data resources in a traditional file environment? Okay. And the second one is, what are the major capabilities of database management system, or the DBMS? And why is a relational DBMS so powerful? And the third one is, what are the principal tools and technologies for accessing information from databases to improve business performance and decision making? And next is, the last is why are information policy, data administration, and data quality assurance essentials for managing the firm's data resources? Okay, so let us begin. Okay, what is BAE system? Ano Sir, tong BAE? BAE Systems. BAE system. Okay, sino magre-report ito? Ako po, sir. Okay. So, so I will announce the reporter for this day. So, for the BAE system, reported by Miss Irene M. Montero. Okay. BAE System, short background about BAE System. The name BAE System was created in 1999 through the use of the historic acronym for British Aerospace, combined with the systems section of partner company Marconi Electronic System. The company was formed on 30th November 1999 by the 7.7 billion purchase and merger between Marconi Electronic System, or MES, the Defense Electronics and Naval Shipbuilding subsidiary of the General Electric Company, or GEC, by British Aerospace, an aircraft, munitions, and naval system manufacturer. Ngayon po, ang BAE Systems ay isang pandaigdigang kumpanya na nakikibahagi sa pagbuo at paghahatid ng mga advanced na sistema ng depensa, aerospace at seguridad at teknolohiya ng impormasyon sa hangin at lupa at sa dagat na gumagamit ito ng higit sa 88,000 na katao sa buong mundo. So,
BAE system accessing data from many systems is a complex task. Many technical challenges as the aircraft business of BAE grew, so did the likelihood of delays in producing the aircraft assembly reports and other operations data sets necessary for aircraft production management decision making. In the worst case, the production of aircraft on the assembly line would stop until accurate information was available with consequent schedule and cost implication. So, next is, ayan po. Information system. Monitor enterprise-wide performance, accelerate decision-making, improve customer analysis, and the next ay business solutions. Reduce cost, increase customer service, increase market share. And next is business challenges. Data fragmented in isolated database and files. Time-consuming reporting processes and outdated data management technology. Sa business challenges, next is management. Ay, sa information system, may tatlo pala siyang, may tatlo siyang, meron siyang tatlo na, first is management. Yung management is centralized data management. The second is organization, standardized data definitions, organize and reconcile data. And last is educate users. And next is technology, deploy mainframe computer, implement SAP, enterprise software and data warehouse, reduce use of local database, and last is run SAP HANA on Amazon Cloud. Next po, sir. Wait na saglit ha. Ayan. Okay. Ayan. File organization concepts. A computer system organizes data in hierarchy starts with bits and bytes and progresses to fields, records, files, and database. A bit represents the smallest unit of data a computer can handle, and a group of bits called a byte represent a single character, which can be a letter, number, or another symbol. A grouping of characters into a word, a group of words, or a complete number, such as person's name or age, is called a field. A group of related fields, such as the student's name, the course taken, the date, and the grade, comprises a record. A group of records of the same type is called of file. So database, group of related file. And file is a group of records of same type. And the record, group of related fields. And fields, group of characters as word or numbers. So next po, sir. Hindi na po ako dyan. Okay. Ibang group. Okay. So, okay. So, sino na dapat dito? Si Ogdal po. Okay. Julian. Okay. So, ayun nga, based doon sa sinabi ni Ms. Montero a while ago, so the data hierarchy, it composes of bit, byte, field, record, file, and databases. Okay. So, let us start with bit. Pag sinabi nating bit, it composes of 1 and 0. So, kasi in digital, okay, actually ang bit, it is a computer language. Actually, ang computer language, ang naiintindihan niya lang ay on and off. 0 as off and 1 is on. Now, kapag ang bit
Halimbawa, naging 8-bit. Kasi ang 8-bit, it equivalent to 1 byte. Okay? Isang byte na yon. So, ibig sabihin, 8 bit, 8 switch na may on and off is equivalent to 1 byte. Then, and a byte, it composed, kapag halimbawa na mas, halimbawa, nasa 1 kilobyte or 1 megabyte, it is a field. So, magkakaroon na ngayon ng character. Pag sinabing character, it composes of alphanumeric characters, especially yung, including the special characters. So, pag sinabing alphanumeric, it is composed of alphabet and numbers, yung A to Z, then yung numeric, which is the numbers from 0 up to so on and so forth, hanggang sa mataas, yan. It is a field. Next, pag ang field ay nagsama sa, halimbawa, di ba? Halimbawa, first name, middle name, and last name. Yung first name, that is the field. Okay? Field na yon. Ang byte, nasa ng byte doon, kapag composes na siya ng isang character. Okay? Now, ngayon, paano siya magkakaroon ng record? Pag nagsama ang fields, halimbawa, yung first name, middle name, and the last name, tapos nagsama-sama siya, doon ngayon magkakaroon ng record. And then, kapag may record na, halimbawa, record, at nagsama-sama yung record niya, halimbawa, ganito, makikita natin sa attendance, halimbawa, sa attendance, di ba? So, kapag day 1, umattend ka, so nagkaroon ka ng isang record doon. Tama? Record. Tapos, pangalawa, sa second day, umattend ka na naman. Eh di, pangalawang record na. Ngayon, 2 or more record, it composed of 1 file. So, ibig sabihin, kung gusto mong hanapin ang file of the attendance for the month of May, lalabas from May 1 hanggang May 31, lalabas kung ilan yung attendance mo doon. That's the file. Okay? Yung record, which is composes of the fields. Okay? Next, paano naman ngayon yung sa database? Okay. So meron ka ng file doon sa attendance. Eh how about naman doon sa halimbawa sa pagsasubmit ng iyong activity? Panibagong file na naman 'yon. So 2 or more files, it composes 2 or more file na nagsama-sama, makakabuo ngayon kayo ng database. Kasi makikita nyo na yung attendance at the same time yung grading system ninyo. Okay? Tapos makikita nyo na kung ilang activity na yung nasasubmit nyo. Ayun po yung tinatawag nating database. Okay, next. Problems with the traditional file environment. Actually guys, pag nung wala pang computer, okay? So, traditional file management or environment ang ginagamit. How? So, ganito, uso ang logbook. Nakita na ba kayo ng logbook? Hello? Opo, sir. Ayan. Logbook. Sandamakmak na papel. Di ba? Sandamakmak na papel. Ngayon, ang isa sa mga problems niyan, una, data redundancy. Paulit-ulit. Isipin nyo guys, kung kayo ang, yung file keeper, isipin nyo, kayo ang file keeper ng NBI. Kayo ang inatasan or nag-assign na kayo ang parang ikaw yung registrar ng NBI. Isipin nyo kung ilan ang sabihin natin na naka-record doon o yung database doon kung ilan. So, sobrang daming papel, 'di ba? Ngayon,
as a registrar, halimbawa, ikaw merong kahapon, merong Juan de la Cruz na nag-apply sa'yo. Tapos, in the next few days, meron na namang Juan de la Cruz. So, ngayon, hindi mo, kung halimbawa na may kaparehas na pangalan, hindi mo agad siya mag-detect. Mahirap mag-detect kapag mano-mano. Isipin nyo kaya yung ganon. Yung sandamakmak ang files, yung halimbawa, meron kayong 100 cabinet, A to Z, tapos hahanapin nyo yung record, tapos ang makikita nyo sa record, 100 Juan de la Cruz. Tapos iisa-isahin nyo pa yun. O, di ba? So, yun yung isa sa mga problema with traditional file management or environment, which is nakakadoble-doble. Next, data and content inconsistency. Okay. Ganito. Balik ulit tayo kay NBI. Kumuha si tao ng NBI. Di ba? Tapos, pagkakuha ng NBI niya, syempre wala pa siyang record. Di ba? Wala pa siyang derogatory record or case. Tapos, after niya kumuha, bigla siyang sabihin natin na jaywalk or bigla na yung pinaka yung pinaka malala, yung nag-akyat bahay gang. Ayan. O sa tingin niyo, mag-a-update kaya agad sa database ng NBI yung ginawa niya? Hindi. So ayun nga, so ibig sabihin hindi consistent yung data. Oo, tapos ito pa yung isang after a year nung nag-apply uli siya, kasi hindi pa nga siya nahuhuli. 'Di ba? Kasi magkakaroon ka ng record or case record kung nahuli ka. Paano kung hindi ka nahuli? Oh, 'di ba? So ibig sabihin, pwede ka pa rin kumuha sa NBI kahit na may kaso ka. Kasi nga hindi ka consistent. Kasi kung may database 'yan, okay, at na-detect ka, ilalagay agad nila sa database yung kaso mo. Para pag kumuha ka ng NBI sa susunod, ay, huli ka na. Consistent na. Okay. So, yon. Next. Program data dependence. Ayan. So, isa sa mga problems is yung program data dependence. So, ibig sabihin, related siya sa inconsistency. Pag sinabing dependence, kung ano lang yung data na nandun, yun lang yun. Okay? Paano kung halimbawa, meron ka, ito naman, HR. Okay? Di ba ang payroll? Di ba ang payroll? Do you know payroll? Okay. Yung payroll, ano bang mga file ang ano bang mga record ang kailangan dyan para makasahod ka? Sige nga. Anong mga record na kailangan mo para makasahod ka? Entry, sir. Time entry. Pati time. Okay. The attendance or the time in, time out. And then, ano pa isang... Yung oras. Ha? Yung oras. Yes. Yung time po. Yes. Ayan. Yan yung mga kailangan. Ngayon, paano kung halimbawa, ganito, etong sahod, etong attendance na to, gusto kong ihalo o gusto kong ipagsama siya doon sa mga deductions. 'Di ba? Kung ikaw ang kung ikaw ang nagmamani or ikaw ang taong nandoon, okay, yung tipong iisa-isahin mo yung time in, time out ng empleyado, kung halimbawa sa City Hall. Ilan kaya ang trabahador sa City Hall, sa HR? Siguro 30,000, no? O tapos mano-mano. Tapos, kukomputin mo yung oras nila. Tapos, kukomputin mo rin yung, yung mismong deduction sa SSS, sa GSIS, sa Pag-ibig. So, ibig sabihin, kung ikaw ang tao doon, kailangan pa ng kasama para lang matulungan ka doon sa aspeto na ako sa attendance, ikaw dyan sa deductions para mas bumilis. Kasi sa database, independent yan. Pwede mong pagsamasamahin ang mga database
para makabuo ka ng isang report na mas mabilis pa sa ano. Kasi ang ginagawa ng database, hanapin mo lang yung halimbawa May 1 to May 15 isang kinsenas, ayan. Yung database na ang bahalang magko-compute niyan. And then pag kailangan mo ng report, okay, ipiprint niya yung report sa iyo at makukuha mo na agad yung kailangan mong information. Ganon ka importante na magkaroon ng database. Next, lack of flexibility. Ayan. Pag sinabi natin lack of flexibility, okay, hindi siya, for example, ito flexible. So ibig sabihin, kung pang-attendance lang siya, hindi siya pwede pumunta doon sa deduction. Yun lang yun. Okay? Kasi nga, mahirap kapag Maguguluhan sir yung program. yes. Oo. Hindi sa program, tao. Kasi nga, wala pang computer. Kapag traditional, ibig sabihin, hindi sila gumagamit ng computer, which is pen and paper ang ginagamit nila. Kundi pen and paper, ang do you know the typewriter? Yung Sir, typewriter. yes po. Opo, Opo, sir. opo. Tapos pag nagkamali, ano ba yun? Yun. Di ba? Ayun. Then, doon na papasok yung poor security kasi doon na papasok yung mga error. Doon na ngayon papasok yung halimbawa, paano kapag nabasa yung mga data mo, yung papel mo, wala na, thank you. Paano kung At saka halimbawa, parang siya sir nadadaya kumbaga. ayun pa isa, pwede mong i-manipulate ang data. Opo. Halimbawa sa time in, pwedeng ibahin. Correct. Kasi manual. Di ba kapag sa manual, di ba? Paano kung halimbawa sa bangko? Papayag ba kayo na hindi siya computerized, lahat traditional. Tapos nakadeposito kayo ng 10 million pesos, tapos biglang nasunog yung bangko, pati yung file nyo nasunog, ano nga yung mangyayari? Wala nang proof. Wala nang proof. Di ba? Yun yung inaano ko sa inyo. At least kung naka-database ka on cloud, so kahit na lumindol, kahit na magkasunog, nasa cloud ang data mo. Okay? Secure ang data mo kahit na anong klaseng yung mga natural calamities ang dumating diyan sa lugar nyo, safe pa rin yung data ninyo kasi meron kayong database. And lack of data sharing and availability. Ayan. So, syempre, unang-una sa lahat, bakit lack? Kasi, kung, halimbawa, ganito, kung gusto mong magkaroon ng kopya, di ba, kopya, kailangan mong mag-reproduce, halimbawa, kung meron kang 1,000 na gusto mong bigyan ng copy ng yung data na yon, so you need to yung parang isi-xerox mo in 1,000 pages. So hindi ka pa nakatulong sa kalikasan, 'di ba? So sobrang waste talaga. Okay? So kaya ang ginagawa, sige, basahin mo na lang. Tapos pag nabasa mo, pirma ka na lang, okay na. Yun. Para mas tipid nga naman. Okay? So next. Ayan. So ayan yung sinasabi ko kanina, as in talagang wala silang centralization. Okay? Wala silang centralization pagdating sa data. Okay? So, what are the major capabilities of Database Management System or DBMS, and why is relational DBMS so powerful? Unahin muna natin yung database. What is database? So yung database, ito yung centralized na computer system or application, okay, software application na kung saan lahat ng pinapasok na data ni user, ni end user, doon na pupunta. For example, sige, bigyan natin ng example. Yung Google, pag nag-type ka dyan, halimbawa kahit isang word yan, it composed of data. Ngayon, kahit isang word yan, ang daming lalabas. Tama, mali? Tama. Okay, so ayan. And, di ba? Siyempre, ang database, since centralized siya,
So, nako-control niya rin kung may redundant na may kung merong paulit-ulit na data. Halimbawa, ganito. 'Di ba sa supermarket, 'di ba meron kayo nakikitang parang barcode? Yes, sir. Opo. Iba ang barcode ng noodles, halimbawa, Lucky Me noodles, iba ang barcode ng Payless noodles. Hindi kasi sila pwedeng magkaparehas kasi pag nagkaparehas sila, madedetect agad ng database na redundant yung record na ano. Kasi kahit sa inyo okay? Kung halimbawa kahit kung halimbawa na kayo magtawag doon yung mag-apply kayo online, 'di ba? Minsan meron doon na yung number nyo is redundant. Kaya kasi nga minsan hindi pumapasok ang data nyo because of redundancy o mayroon ng for example, Existent. Para may existent na siya. Oo, example, gagawa kayo ng username sa Facebook and then sa Facebook. Try niyo mag-sign up gamit yung account nyo. Yung existing na account nyo. Sa tingin nyo mag-create kaya ang database ng Facebook? Okay? No, sir. Di ba? Hindi, di ba? Definitely no. Opo. Kasi bakit? Kasi may Kailangan data ng confirmation. nakikita na existing yung ginamit mo. Exactly. Ayan. Yun yung isa sa mga trabaho ng database na nafi-filter out niya na kung yung username na yon ay meron na siya. Kasi kapag meron na siya, kailangan mo uling mag-create ng panibagong username. Like yun doon sa mga sa Google, sa Gmail, or sa Yahoo Mail, di ba? So, you need to create a unique username na wala dapat nakaparehas. Okay? So, next. Database Management System or the DBMS. Pag sinabing database management, doon na papasok yung pagmamanage. Okay? So, diyan na ngayon papasok yung i-implement ng database ng isang database administrator, paggamit ng SQL o yung tinatawag nating structured query language para lang matawag yung query. Ang query, para mas mababaw, ito yung bakit gumagana yung search engine. Yung search, halimbawa sa Google, mag-search ka doon. Halimbawa, mag-search ka, Hospitality Management Services. So, yun. SQL ang nagpapatakbo doon. Yung SQL, siya yung nag-trigger, okay, parang siya yung barrel, yung may trigger dito, okay, siya yung nag-trigger para matawag yung tatlong word na yon at lumabas doon sa Google. Okay? Tatawagin niya doon sa database, sino dito si hospitality, o sino dito si management, and sino dito si services. Pwede bang mag-appear kayo sa display kasi i-request kayo ni user. Ayan. So, SQL ang tawag doon. Ngayon, yan na ngayon yung tinatawag na DBMS, yung pagko-control ng redundancy. Ayan. Pag-eliminate ng inconsistency, okay, kasi 'di ba minsan merong mga data, halimbawa, kapag halimbawa lang 'di ba kapag yung magsa-sign up kayo sa Facebook, huwag nyo kayang sagutan yung gender. Tutuloy kaya kung pag mag-next ba kayo, tutuloy ba siya o hindi? No, sir. Di ba hindi? Kasi, okay, merong nakaset doon na instruction, okay, si SQL na hindi ka pwedeng mag-proceed sa another page hanggat hindi nakokompleto yung data na requirement ni database. Ayan, okay? Next is yung uncoupled program of data, parang redundancy din yan. And enable organization to central manage data and data security. So magkakaroon na siya ng data security kasi before you access, di ba, sa inyo, sa Facebook,
Pag ina-ask nyo ba ang Facebook, hindi na ba kailangan ng password? Tanong ko lang sa inyo, sino dito ang nakapag-Facebook sa inyo, ang gamit lang username tapos nakapag-login na? Hindi siya nag-enter ng password. Wala, sir. Wala po. Wala, di ba? So, halos lahat ay may password na, unsecured. Pero kahit pa paano, kasi sabi mong secured, talagang may nahack pa rin. Okay? So, ayun nga. So, merong database para doon, tapos merong database para sa two-way verification security. Ayan. Para mas lalong secured yung ating Facebook na social media account. Okay. Ayan. Ito yung isa sa mga example na diagram ng HR sa database. Okay? So, sabihin niyo sa akin kung sa inyo na ha, kasi itutuloy-tuloy ko na to. Oo, okay, sabihan niyo ako baka ano. Okay, so mapapansin niyo itong parang cylinder na to, tama ba? Cylinder ba tawag dito da? Cylinder. Yes, sir. Cylinder. Ito yung ang meaning niyan is ito yung database. Okay? Then yung database papasok sa DBMS, ayan na nga yung SQL at kung ano-ano pa yung mga coding ng programmer. And then ito ngayon yung nasa end user, yung parang color gold, yellow gold. Okay? So lahat ng papasok sa end user or lahat ng ini-input ng end user, lahat yan ay masisynchronize o mapifilter ni DBMS na application, and then after ma-filtered, papasok kay database. Ayan siya. Ang itsura ng database is para siyang mainframe. Di ba na-discuss yan nung last meeting? Mainframe o minsan server siya or computer. Ayan. Siyempre kapag malakihan yung database, kailangan mainframe ang ginagamit yan or server. Hindi pwede yung personal computer kasi sobrang lala niya. Kasi kapag, sir, paano kung halimbawa ang database ko nilagay ko sa computer ko, pwede ba siya ma-install? Yes, pwede siya ma-install. But, kapag computer lang ang gagamitin nyo, yung mababang specs, kapag nag-request ka, halimbawa, gusto mong makita yung, halimbawa lang ha, gusto mong makita yung profile ni ganito. Halimbawa, yung Facebook, doon sa computer lang. Actually, aabutin kayo ng siguro mga 3 days, 4 days, 5 days para lang makita yung mismong profile nung tao na gusto nyong hanapin. O di ba? Isipin niyo kung gaano siya katagal kasi dapat mataas ang specs diyan. So sir, ibig sabihin ang mahal pala ng database. Yes, of course, kailangan talaga na mag-invest ng mga company kung gusto nilang maging centralized yung kanilang data kasi ayun nga by the topic kasi isa sa mga foundation ng business which is the database. Kasi kung walang database at mano-mano pa rin ang gagamitin natin, ay congrats sa inyong lahat. Okay, next. So, Sir, ako na, sir. okay, sige. Babasahin ko lang, sir. Oo, para yung grade mo, kaya ko ring basahin. Binasa ko ba? Yung sa Di ko, sir. Hindi naman pala eh. Capabilities of Data Management System, or DBMS. Relational DBMS represent data as two-dimensional tables. Each table contains data on an entity and an attribute. Table grid of columns and rows. Rows and tuples record for different entitles. Fields and column represents attribute for entity. Key field used to uniquely identify each record. Primary key field in table used for key fields.
Foreign key, primary key used in second table as lookup field identity record from original table. Sir, next, sir. Kaloka ka. Okay. So, before we next, pakita ko muna sa inyo kung ano yung sinasabi ni Mr. Ano to? Mr. Galvez kung ano tong part ng database. As actually, ang database is para siyang Excel pero hindi siya Excel. Okay? So, i-ano ko muna to ha. Tawag doon. Turn off ko muna. May papakita lang ako sa inyo. Okay? Present now, a tab, and resources. Ayan. Ayan. So, kung makikita nyo, ito yon. Ang tawag dito ay database table. Ayan. Sa database table, it composed of rows and column. Ang rows, ito yung tinatawag nating, is tapos. And fields, ito yung column. Okay. Ang rows, okay, ito ang rows. Ayan yung tuple na tinatawag. And then ang field, ito yon. Kaya mga mapapasin natin, ito yung mga field name. Ayan, ang castle name, construction date, location. Ayan po yung mga field natin. And then ito ngayon yung mga data natin. Ngayon, yung isang ganito, 'di ba sabi nga, 'di ba? Kapag nagsama-sama ang mga data, okay, magkakaroon siya ng record. So ibig sabihin, for example dito, yung Ditching Castle, okay? So 1080 siya ginawa, okay? At ang location niya ay sa Sussex and then siya ay ruins na lang. Okay. So pag pinagsama-sama mo 'yan, ayan. So ngayon, ito ang question ko. Ito ha, sige. Para maunawaan niyo. Okay. Gusto sa table na to, itong table na to, okay? Anong location yung mga destroyed na? Sige nga. West Sussex, tapos Cambridge. Okay. O, di ba? Ganyan ang ginagawa ni database. Okay, next. Okay. Anong year naman yung sa still visible? 1348. Okay, good. Ganyan yung sa database. Kung halimbawa, meron kang gusto na certain na field o certain na information or data, lalabas agad yon. Okay? So nakuha nyo. Sige, last example. Okay. So, ibigay nyo sa akin yung castle name na may construction date na 1980. 1980. Wala po, sir. Galing. Ganon siya. So kapag wala siyang makita, sabihin niya, wala siyang information na ganon. Nakuha niyo na po ba? Opo, sir. Apo. Okay. Dapat ganyan yung di-discuss ni Mr. Galvez, hindi yung basa lang. Di ba? O para mas maiintindihan. Di ba? Tama ba ako? Asa na ba yon? Nawala na ba? Sir, Ayun pala eh. O, sige. Lang. babasa pa ba ako, sir? O, next na natin. Lang Ayan. O, game. Nasa saang salmo na tayo, Paul? Figure 6.4 relational database tables. Supplier supplier number is 8259. Supplier name
Ako, my dear, kung babasahin mo to, baka abutin tayo ng alas 9. Tapos ka na dito. Okay. So kapag sinabi nating relational database table, okay, ibig sabihin, di ba alam niyo na yung table, di ba? Isang ganito ang table. It composed of 2 or more table na connected sa isa't isa. Yun yung tinatawag na relational table, database table. For example, so, mapapansin nyo dito, sa supply, doon sa part, di ba? Merong ano yan, meron siyang data, di ba? Check nyo yung pwede nyo bang sabihin sa akin kung ano ang supplier state ni 8259? 8259. Supplier state. 8259. Door latch. Ha? State. Supplier state, ha? Supplier state po. Supplier state. 8259. OH. Okay. OH. Okay. Now, ano naman ang part number ni 8259? Part 152, ni 8259. Anong part number? 152, sir. Who? Part number, ha? 8259? Part number ni 8259. Dalawa siya, sir, eh. 137. 137. Okay, May 152 din. Okay, 137. Okay, ito, si 137, tsaka si 152. 152. Yan, tsaka si 178. 178. Mapapansin nyo, itong part na nasa ibaba na to, connected siya dito kay supplier number. Gets nyo? Opo. So, ibig sabihin, konektado siya doon. So, ibig sabihin, kung merong 8259 nandyan, 8259, 85, pero tatlong 8259 dyan, ibig sabihin, doon siya, ang supplier state niya ay lahat yan ay sa CBM. OH. Okay, sa OH. Kasi yun ang ano niya, ayan o, yung 8259 sa OH. Okay? So, sige, next. Sige, para mas tayo. 8444. 8444. Ano ang supplier name? NY. Supplier name, ha? Supplier name. Bryant Corporation. Bryant Corporation. Okay, good. Si Bryant Corporation. Eh, ano naman ang part name? Part name na label. Ano naman ang part name ni 8444? Side mirror po. Okay, good. Okay. So, nakuha nyo na. Parang yung parang alam niya, ganyan yung nangyayari sa sa Lazada or sa Shopee kapag halimbawa na 2 or more yung nyo. Okay, 2 or more na orders yung nyo. Kahit na sabihin natin, pasin nyo dito. Pag sinabi nating primary key, ito yung hindi na siya pwedeng magkaroon ng replication. Okay? Primary key, ha? Tandaan nyo. Ayan. So, palagi siyang nasa unahan. Tandaan nyo yan. Sa unang field. Tandaan nyo palagi yan. Yan yung primary key na dapat wala siyang redundancy or wala siyang katulad. Kaya pansinin nyo dito sa simula is wala siyang kaparehas. Tama po ba? Opo. Okay, yung dito naman sa part, same lang din, walang kaparehas. Kasi sa database, ito yung palaging titignan ng database. Itong unang Column, sir. yung unang column o yung tinatawag nating field. Okay? So, pansinin nyo dito sa foreign key, which is connected siya kay supplier na table, di ba? Yung 8259, ilan siya? 3? Oh. Di ba? So, meron siyang redundancy, pero, okay, so ibig sabihin, parang
tatlo yung in-order ni 8259. Okay, ayan o. Tatlo yung in-order ni 8259, pero si 8259 naka-classify as CBM Incorporated. So, ibig sabihin, kung halimbawa sa Lazada, meron kayong mga track number or, di ba sa Lazada, di ba nagbibigay sila ng track number? Yes, sir. Oh, yun yung pinaka nila, ID, okay? Na hindi pwedeng magkaparehas kasi kapag ang track ID number ninyo ay nagkaroon ng duplication, halimbawa sa dalawang, halimbawa ito for example, kung walang security ang database at nagkaroon ng duplication yung tracking number nyo, okay, pwedeng sa dalawang tao bumaksak ang product nyo. Tama, mali? Tama, sir. Tama. Tama O po. yun. Gusto nyo bang mangyari yung ganun? No, sir. Hindi po. Diba? Paano kung halimbawa nakapagbayad na kayo? O, diba? So, yun yung isa sa nun. Okay? So, next slide. O, sino dito? Wala na? Okay. Ako ulit, sir. Sige, Bas. Sige, explain. Capabilities of Database Management System, DBMS. Operations of the relational DBMS. Three basic operations used to develop useful set of data. Select, create subset of data of all records that meet state criteria. Join. Combines relational tables to provide user with more information individual tables. Project. Create subset of columns in table, creating tables with only the information specified. O, tapos? Tapos na. Oo nga. Tapos na nga, alam ko. Okay. Ito yung basic operation. Parang halimbawa sa mathematics, ano ba ang basic operation ng mathematics? Sige nga. Ano ang basic operation ng mathematics? Addition, multiplication, Okay. division. Ayan, DMDAS, demultiplication, division, addition, and subtraction. Sa database, meron din siyang tatlong basic operation which is the select, join, and project. Ang join, makikita yan sa tuples o the row, and yung project, makikita yan sa column o yung tinatawag nating field. Okay? So, ayan yan. So, medyo technical na to kasi kapag ginagamit na yan kapag sa SQL, sa Structured Query Language. Gusto nyo bang makita kung anong itsura ng SQL para magkaroon kayo ng idea? Sige, sir. Okay. Yeah. Yun. Ayan. Ito. Sana maintindihan nyo sana stop ko muna yung isa uli. Tab. Yun. Ito. Ayan. So, nakita nyo na yan? Ayan. Yan. So, yung product ID, ito yung primary key. Diba? Sabi ko nga sa inyo, ito yung database. Ngayon, yung tinatawag na basic, dito siya nilalagay. Ayan, di ba? May select. Ayan yan. May from, may group by, may ordered. So, ibig sabihin, ay sir, code pala yun? Yes, of course. Yan. So, ibig sabihin nito is tinatawag niya yung tatlong top 3. Ayan. Okay? Na product name kung sino-sino yung top 3 based on the total quantity. Ayan. So, ito yung isa sa mga example
ng SQL. Okay? So, yan pinakita ko na sa inyo, medyo na siya technical, medyo nasa IT field na yan. So, at least kaya paano, nakikita nyo na kung paano mag-code using SQL at paano tawagin yung code na yon para mailabas sa database. Okay, nakuha? Nakuha po ba? Yes. Okay. Next. Okay. So, ayan na nga yung di-discuss ko kanina. Okay, the three basic operation of the relational database management system. Ayan na yon. So hindi na natin to. Okay. Sino pa dito? Asay pa rin ba to, Galvez? Nandiyan pa ba siya? Di po, sir. Sa Balberino na po. Okay, so ako na to. Okay. So ito yung mga capabilities ng database management system. Okay, una is yung non-relational database. Pag sinabi nating non-relational, di ba ang relational is composed of two or more database connected to each other. Okay. Now, kapag sinabi nating non-relational database, ito naman yung single database lang na hindi kumukonekta sa ibang table o sa ibang database. Nakuha? Oo. So, next, yung databases in the cloud, ito yung mga Azure, ito yung mga tawag doon, yung MariaDB. Okay, most probably ginagamitan siya ng web app o web application. Okay? So, ayan. Next, capabilities of database management system. Ayan. Ano ba? So, yan yung SQL na sinasabi ko sa inyo kanina. Okay? So, kapag kasi kayo nagkaroon ng database, para rin kayo magkakaroon ng dictionary, data dictionary. So, yung lahat ng ilalagay niyo doon sa database is magkakaroon talaga ng dictionary. From kung paano nyo, siguro naman halos lahat kayo ay nakita ng dictionary. Kung paano nyo gamitin ang dictionary, ganon ang isa sa mga example ng database. Okay? Phone book. Yung phone book nyo, it is an example ng database. Diba? Kapag halimbawa na marami kayong record sa phone book nyo, diba? As i-search nyo na lang yung last name, automatic lumalabas. Kahit yung number lang, diba? Lumalabas yung kung sino yung kung kaninong number yon. Yes, sir. Okay. Yun. Yan yung mga example ng mga simple databases na non-relational. Okay? Kasi ano lang siya, single table lang yan. Okay? Next. Ano to? Ayan. So, ito yung isa sa mga example ng SQL gamit ang MS Access o yung Microsoft Access. Okay? So, ang MS Access ay isa siyang standalone database. So, pwede siya magamit into local area network pero hindi siya pwedeng pang internet. Okay? So, ayan. So, makikita natin, meron siyang ito yung database. Ayan, kung makita natin, merong dalawa, which is the part and supplier. Ayan, makikita natin. Okay? So, ibig sabihin, it is joined to each other. Kaya, ano siya, relational or non-relational? Hello? Itong database na nakikita nyo dito, relational or non-relational? Relational. Okay, so it is relational kasi the two tables or two databases connect to each other. Ayan na yun. Okay, so next is capability of database management system pa rin. So designing databases. Actually guys, kapag sinabi nating design, ito yung hindi siya yung lalagyan mo ng makulay na na design. Okay, hindi siya ganon. Pag sinabi natin pag-design ng databases, kung paano papasok yung database, paano magiging secure yung database, yun yung tinatawag na pag-design.
And a design process identifies, ayan, so yung kanilang relationship, halimbawa, yung nakita natin kanina, merong dalawang relationship, which is yung relationship nung corporation at yung relationship nung parts. Diba? O, yun. Opo, sir. Normalization, which is, kapag pinagsama-sama mo na yung data, ayan, magiging normal, doon ngayon papasok ang reporting. Okay? So para ma-minimize, and then isa sa normalization para ma-minimize yung redundant data. Ayan. Okay. So, ayan. Ito raw yung isa sa mga example nung hindi pa pumapasok sa normalization. Okay? Ngayon, check natin kapag, ayan. Pag na-normalize na siya, ayan, na-sort in na yung part, na-sort na yung suppliers, na-sort na yung line item, at na-sort na yung order. So, ganon kagaling ang ating database. Isa sa mga features niya is to sort a data, okay, ayan yun. Bali, nakadepende yan sa database administrator kung paano niya i-design. Kung sama-sama ang part, sama-sama ang supplier, order, and line item. Okay. Next is, ayan, yung ERD o yung Entity Relationship Diagram. Ito yung makita natin, wait lang ha, iyan ko lang, ERD. Ayan. Ito ang itsura ng ERD, mga, ayan, wait lang ha, para magkaroon kayo ng idea. Ayan. Nakikita niyo na po ba? Opo, sir. Wait lang, hanapin lang natin yung picture na yon. Saan na yung picture na yon? Sarap mag-IT, no? Oo, yan. Yan, ito. Yan. Ganyan yung example ng ERD. So, ibig sabihin, ito yung mga tables, connected siya sa isa't isa, okay? Tapos meron siyang, merong non-relational at relational, pinagsama-sama na siya, relational and non-relational. Ayan siya, ayan na yung ano niya, yung ERD. Pag sabing ERD, ito na yung paano tumatakbo na yung data doon sa system mo. Yung as in buo. Okay? Yan na yon. So pag sinabi ng ano, halimbawa, kung IT ka, okay? So before you create a system, before you create a application with database, you need to create a ERD first. Kasi yan yung magiging blueprint ng database mo. Ayan. So ganyan siya kalupit. Okay? So, ayan. So, PK, it means primary key. Ayan. So ibig sabihin, yung primary key niya is yung halimbawa, ang nakalabel is control ID. Ayan yung mga hindi pwedeng magkaroon ng duplication. Ayan, yung PK na yan. Okay? So, okay. Bilisan na natin. 7 minutes na lang. Ang sarap-sarap kayang i-discuss nito. Okay. Dali lang ha. Okay, so caution, if a business that doesn't get a data model right, system won't be able to serve business well. Tama po ba? Kapag Yes, sir. pinag-aralan yung data model, which is the ERD, ay pustahan tayo, sabog ang data mo. Okay, hindi rin magpa-function yung sa database mo. Hindi ka rin makakapag-generate ng magandang report kapag sabog-sabog yung data. Okay, next. Ayan yung sample ng ERD, pero simple pa lang yan. So yung pinakita ko sa inyo, yun na yung malala. And then, yung big data, actually, na-i-discuss ko na yan nung mga previous meetings natin. Actually, talagang malaki ang data. Kaya nga, nandyan ang database is to control the big data. Kasi, marami kasi mga data na napasok, actually, minsan is misinformation, disinformation, minsan fake news, ayan. So, isa sa mga, ano na yan,
is isa sa mga pwedeng makatulong is yung database kahit paano is ma-reduce yung mga data na inconsistency at yung mga redundancy. And next is, ito yung tools para sa decision making is yung business intelligent infrastructure. Ito yung ginagamitan na ng artificial intelligence. Kaya mapapansin nyo, kapag halimbawa nag-window shopping kayo kay Lazada at kay Shopee, kapag sales sila, kung ano yung previous nyong naatinan o yung natignan, yun ang lumalabas sa sales, sa flash sale nila. Tama ba? Nagpa-pop up po. Kasi yun, meron silang record na ganon. Hindi nyo ba alam na yung bawat pagtingin nyo ng mga items sa Lazada and Shopee, naka-record yan. Okay, next. Ito yung mga contemporary tools. Ito yung mga important tools na ginagamit. Ayan. So, yung data warehouse, data marts, Hadoop, in-memory computing, and analytical platforms. Pag sinabi natin data warehouse, ito yung it composed of sandamakmak na data marts. Pag sinabi data mart, it is parang pinagsama-samang databases. Ayan. So, yung Hadoop, yung in-memory computing, and analytical platforms, ito yung ginagamit na nung database administrator para ma-manage niya yung kanyang database. Next. Ayan na pala. Ayan. So mapapansin natin kung meron tayong casual user o yung end user, merong power user, sila yung nagtitest ng mismong application kung merong mga error or may mga bugs. And then lahat yan is napunta sa mga iba't ibang data warehouse o doon sa mga databases. Ayan. So, mapapansin natin na mas malaki ang data warehouse kaysa kay data mart. Okay? Ayan na yun. Tapos, papasok siya dito sa rules ni Hadoop cluster. Ayan. Then, ayan na yun. So, ayan na yung mismong ano niya. So, sasabihin niya kung operational ba yan, historical ba yan, machine ba yan, web ba yan, audio video ba yan, o external data. So, nakadepende kay casual user and then kay power user kung anong data ang gusto niyang i-request. By the use of this database and this analytic platform na nakatulong si Hadoop cluster. Okay, next. Yan, so ano ko na yan. Okay. So, yung tools, ayan. So sabi ko nga sa inyo, ang data warehouse is pinakamalaki, kaya talagang kailangan na malaki ang random access memory o yung RAM para tumakbo to ng walang delay, di ba? So ayan. So dapat mataas din ang disk storage niyan. Okay. Para ma-reduce yung hours and days to process the ayan, yung processing data. Ayun lang naman yun eh. Okay, so why are data management so problematic at ARI, ayan. So, ayan na yan. So, papasok na tayo kay data mining. Ayan. Pag sinabi natin data mining, ito yung pagmamine o pagmimina ng data. Paano ba magmina ng data? Actually, guys, hindi nyo ba alam halimbawa sa isang palabas o sa isang, halimbawa, boxing ni Pacquiao, hindi nyo pa napapansin bakit ang daming commercial bago uli yung ipalabas yung boxing ni Pacquiao? What do you think? Yes, sir. Oo. Kasi by the use of data mining, okay, by the use of data, syempre kapag ang palabas, maraming manonood, automatic, lalagyan, as in talagang maraming mga company or mga nagma-market na na products na talagang mag-advertise doon sa na yun. Kasi siyempre, kahit ikaw di ba, kahit ikaw, kung halimbawa na meron kang business at gusto mong i-market yung business mo, okay lang ba sa'yo na doon mo i-market sa sementeryo? No, sir. Diba? Opportunity na kumbaga pa. Diba? So, ibig sabihin, mas magandang i-market ang business mo doon sa maraming tao. Tama po ba? Tama po. Yun. So, doon sa data mining, so makikita, kaya nga, di ba may mga rating ang TV dahil doon sa rating na yon, doon nakakatulong yung mga advertisement kung saan nila ilalagay yung kanilang commercial. Okay? By the use of data mining. Yan. So, yung online analytical processing o yung OLAP o yung tinatawag nating cloud-based analytical processing.
Ayan po yun. So, more on ano na yan? More on decision making na yan pagdating sa databases. Ayan. Ayan. So, baba. Ayan yung data mining. Next. Actually, pare-parehas lang naman yan. Okay? Kaya mapapansin nyo, ang data mining kasi is mape-predict eh. For example, sa fast food, okay? Bakit pag ano, di ba merong mga seasonal na na product ang fast food? Opo, sir. Diba? Hindi Opo. siya, oo, so ibig sabihin ba kaya siya may seasonal kasi meron siyang peak hour o may peak quarter sila na kung kailang malakas yung product na yon. Okay, hindi nila nilalagay yung product na yon kasi mahina siya. Parang gano'n. Kaya nga by the use of data mining pa din, by yung mga umu-order, syempre tumitingin sila doon sa record nila kapag mas maraming umu-order, okay din, mas magbebenta ako dito. Kaya nga yung mga fast food chain natin, kaya mapapansin niyo, meron silang mga product na seasonal. Okay? Ayan. So, ito na yon. So, ganito yung connection, okay? Ganyan yung connection nung mismo sa end user patungo sa database. So, yung halimbawa sa Facebook, mag-ano kayo, magsa-sign up kayo. Siyempre, kailangan nyo ng internet, tama ba? So, sa internet na yon, doon papasok si web server para ma-activate si Facebook at yung application server para makita nyo yung content ng Facebook at yung mismong database server niya ng mismong Facebook at papasok na mismo doon sa loob ng database nito. Okay? So, etong database na to is nasa loob ng computer na yan. Okay? Ayan. So, establishing an information policy. Ayan. So, we have our rules. Kaya nga, merong mga hindi pwedeng ipagkalat yung mga nasa loob ng database kasi isa sa mga kaso. Okay? So, ang may access lang dapat doon which is the database administrator. Kasi ito yun, kapag halimbawa na nag-leak yung data nyo, halimbawa sa bangko, di ba? Actually, hindi pwedeng magbigay ng account number or di ba? So, napaka-private. So, hindi pa pwedeng ibigay yung data nyo kung saan-saan lang. Okay? Kaya nga tayo, meron tayong Data Privacy Act. Okay? So, yan. Actually, paulit-ulit lang siya eh. Quality audit. Ayan. Okay. So, do you have any question po before we end our class? May natutunan po ba tayo? Marami po, Yes sir. po. Okay. So, ayun po. Yes, sir. So, ang nag-report lang po sa group 2 ay 2. Tama po ba? Opo, sir. Oo. Yung isa nag-report talaga, yung isa nagbasa lang. Tama po ba? Tama ba? Tama ba yung pag-i-interpret ko? Yung isa talagang nag-report, yung isa nagbasa. Oo. Yes, sir. Maraming salamat sa pagbabasa mo kasi actually tuwang-tuwa talaga ako. Oo. Kaya pag nakita mo grade mo, huwag ka matutuwa ha. Joke lang. Joke lang. Kaya pagbutihan ninyo, okay? So meron pa kayong reporting by sa final yung last reporting nyo. And then by next meeting, group number 3 na po yung magre-report. Meron bang group 3 dito? Kami, sir. Ayun. Ha? So, ayun nga po. So, hindi ibig sabihin na hindi kompleto, hindi natuloy ang reporting, tuloy-tuloy pa rin siya. Okay? So, yun po. Yun po ang ano natin. Pag ako ang nagsalita, mawawala ng grade yung reporter. Okay? Pag kayo ang nagsalita, magkaharong kayo ng grade, siyempre. Okay? Sir, paano sir kapag nagtanong ka, sir? Nagtanong ng alin? Kunwari, sir, sa reporting, sir, nagtatanong ka lang. Ay, di may grade ka uli. Oo. Oo. Magkaka-grade kasi sumagot ka. Eh, paano kung hindi ka sumagot? Eh di, hindi magiging tayo, sir. Sure. Ayun nga lang, magiging 0 kayo, di ba? Okay? So, pero, siyempre, ayun nga, yung mga activities nyo, actually, pwede naman yata pang isubmit yung mga activities nyo, kompletuhin nyo na, para kahit pa paano, magkaroon kayo ng grades, kaysa naman sa wala, di ba? Kahit late, okay lang. At least, ano lang, okay?
So by next meeting po, kita-kits uli po tayo. And group 3, so thank you sa group 2 kasi actually kahit hindi na ako nag-message sa GC, talagang sinend na nila yung kanilang PowerPoint sa email. So talagang nagkusang palo sila. So I'm so impressed. So nagbabago na sila ng attitude pagdating sa ganung mga submission. O di ba nagbabago-bago na kayo? Ayun. So wag niyo nang hintayin na mag-announce pa ako. So kung pwede nang ipasa, i-submit niyo na. Okay? O yun ha. So ayun nga, kita-kits on Thank you very much and goodbye. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, salamat. Bye po. Thank you po. Thank you, sir. Okay. Bye, sir. Naulan. Naulan ba? O alam eh. Ay, ano ba? Hindi. Basa. La 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 la.